Welcome to this channel. This presentation is the second part of some of the stories of Maria Sima's encounter with the souls in purgatory for 60 years. Siya rin ay tinatawag na mystic of purgatory. Maniwala man tayo o hindi, hindi pa rin ito mababago ang katotohanang may purgatorio. It's the church teaching, not an individual belief or interpretation. Purgatory is the mercy of God. Many do not know, but Maria also experienced sufferings. Ang nag-iisang tao na pinayagan ni Maria na makita ang kanyang great mystical sufferings ay ang kanyang matalik na kaibigan at spiritual director for 40 years na si Father Alphonse Mat. Namatay na si Father Alphonse noong 1978. Ito ang kanyang naging description that he documented in 1968. Every now and then, si Maria ay sinasalakay at sinasaktan ng mga kaluluwa. Nandyan ang sobrang sakit na nararamdaman niya na para bang nagpipira-piraso ang kanyang mga paa. Nandyang gugulpihin siya, sasaksakin, hahampasin ng mabigat na bagay. Kung may pagkakataon siyang lumaban, ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay tatamaan. May panahon na mararamdaman ni Maria na ilang oras siyang nakahiga, sa pagitan ng malalaking bloke ng yelo at ang lamig ay umaabot sa utak ng kanyang mga buto. Tinanggap lahat iyon ni Maria. Hindi niya kakayanin kung walang pagpapala ang Diyos. Ang pagdurusa niya ay naugnay sa mga kasalanan na nangangailangan ng kabayaran, tulad ng abortion, immoralidad, indifference to the needs of others, at walang pagpapahalaga sa kaalamang spiritual. Here are some of Maria's stories with her encounter with the souls. Isang napakahalagang bagay ay tanggapin ang lahat ng mga pagdurusa na ipinadala sa atin ng Diyos. Si Maria ay may kilalang isang babae at isang pari na parehong nasa ospital na may tuberculosis. Ang sabi ng babae sa pari, "Humiling ako sa Panginoon na bigyan ako ng pagkakataong gawin ang aking purgatorio dito sa lupa habang ako ay nabubuhay pa." Sumagot ang pari, "Hindi ako nangahas na hilingin iyon." Sa sandaling iyon ay may isang madre na naroon at narinig ang usapan ng dalawa. Nang pareho silang namatay sa nasabing sakit, nagpakita ang pari sa madre sa isang pangitain at sinabi sa kanya na ang babae ay diretsyong pumunta sa langit, habang siya ay kailangang gumugol ng mas maraming oras sa purgatorio. Sa kadahilanang sa hindi nito pagtanggap ng kanyang pagdurusa at pag-aalay nito sa Diyos para sa kabayaran ng kanyang mga kasalanan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagdurusa at pag-aalay nito ng may pagmamahal. Ang mga pagdurusa sa lupa ay higit na mahalaga para sa pagbabayad ng ating mga kasalanan o tinatawag na reparation. Ang isang mabigat na karamdaman bago mamatay ay maaaring isang malaking pagpapala at biyaya ng Diyos. Kung marunong lang tayong i-alay for conversion and salvation of ourselves o loved ones. May mga kaluluwa bang pumupunta sa kanya na alam niyang disable sila during their lifetime? Marami, nagpapakita sila na wala na silang ailment and completely healed. Wala ng wheelchairs or any deformities. Kung mayroong pipi o bingi, wala na iyon. Lahat sila ay completely healed. Subalit may isang insidente na lumapit ang isang kaluluwa na malaki ang goiter. Iyon ay upang maniwala ang kanyang mga kamag-anak na may habilin siya sa mga ito. Pinadescribe ng mga kamag-anak ang hitsura ng kaluluwa at sila ay naniwala. May isang pari ang nagpakita at sinabi ang kanyang kailangan. Napansin niya na maitim ang kanan nitong kamay. Nang tinanong ni Maria ang dahilan, ang sabi ng pari, "Sabihin mo sa mga kapatid kong pari na ugaliin nilang mag-bless ng tao, tahanan at religious objects. Kinalimutan ko itong gawin kaya nagsasuffer ako ngayon sa kanan kong kamay." Ito ay isang kaso na si Maria ay tinanong. Kapag may tinatanong kay Maria, binabalik niya ang tanong sa mga kaluluwang bumibisita sa kanya. Kadalasan ang nagsasabi daw sa mga kaluluwa ng information ay ang Mother of God na walang iba kung hindi ang mahal na Inang Birhen.
Si Maria ay nilapitan ng kaanak ng isang babae upang alamin ang kinahinatnan ng kaluluwa nito. Alam nilang hindi ito naisalba dahil napariwara ang buhay nito. Nahulog ito sa tren at namatay. Isang kaluluwa ang nagsabi kay Maria na nailigtas ang kaluluwa ng babae mula sa impyerno. Dahil daw at the moment of death nito, sinabi ng babae sa Diyos na may karapatan ka Panginoon na kunin na ngayon ang aking buhay dahil sa pamamagitan niyan, hindi na kita masasaktan pang muli. Ang simpleng acceptance of sins or contrition ang nagbura sa kanyang mga kasalanan. Hindi ito nangangahulugan na hindi na siya magdurusa sa purgatorio, kundi naiwasan niya ang mapunta sa impyerno. Ayon kay Maria, nakilala niya ang isang babae na nangakong magsisindi ng kandila tuwing Sabado para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Isang Sabado, pinatigil siya ng kanyang asawa sa pagsisindi niya ng kandila at sinabing hindi na niya dapat gawin ito, masasaya na ang mga namatay at hindi na nila kailangan iyan. Isa pa, old-fashioned na kaugalian na raw ito. Nalungkot man ang babae kahit gusto niyang magpatuloy pa, subalit ayaw niyang suwayin ang asawa at baka pagsimulan pa ng kanilang away. Naisip na lang niya, sige, ilalagay na lang niya sa loob ng kahoy na kalan, kung saan hindi makikita ng asawa. Just by the spirit, wala namang kaso iyon. Pagkatapos ay umalis siya ng bahay. Hindi nagtagal dumating ang kanyang asawa. May itatapon ito sa may bandang kusina at napatingin siya sa kalan. Nagulat siya nang may makita siyang liwanag sa loob nito. Nataranta siya at binuksan ang maliit na pinto ng kalan upang tingnan kung bakit mailiwanag. Namutla siya sa labis na pagkamangha. Hindi lamang niya nakikita na nakasindi ang kandila, kundi sa paligid nito ay may 6 na pares ng mga kamay na animoy nagdarasal. Dahil sa takot, isinara ang pinto at hinintay na lang ang asawang bumalik. Nang dumating ang asawa, sinabi ng lalaki, bakit mo inilagay ang kandila sa loob ng kalan? Bakit hindi na lang sa lamesa mo inilagay? Nagbagong puri sa takot ang asawa. Mayroong isang very holy priest sa monasteryo ng Bluden sa Austria. Siya ang superior ng monasteryo at pinakamatanda sa lahat ng mga pari. Madasalin siya, very zealous sa kanyang vocation at bukal sa loob ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Iyon ang dahilan ng matinding selos ng ilang younger and less prayerful priest sa kanya. Isang gabi, 2 kabataang pari ay pabalik na sa kanilang kwarto nang mapadaan sila sa isang building at makita nilang bukas pa ang ilaw sa basement. Pinuntahan nila ang basement at sa kanilang pagkatakot, nakita nila ang matandang pari na wala ng buhay. Nakahang siya sa may doorknob, ang kanyang mga paa ay split. It's like he was sitting, subalit nakaangat ang mga paa sa baldosa. Masusing imbestigasyon ang nangyari. Hindi makapaniwala ang mga kaparian na magagawa ng pari ang mag-suicide dahil napakabanal nito. Ang lahat ng mga pari ay tinanong at inimbestigahan. Alam ng lahat na madalas nabibiro ang matandang pari dahil sa holiness nito. Inilapit ang kaso kay Maria at sumang-ayon siyang itanong ang nangyari sa isa sa mga kaluluwa na bibisita sa kanya. Madaling nakuha ang sagot dahil ang buong lugar ay ipinagdarasal ang pari. Ito ang sinabi ni Maria. Ang mahal na inang Birhen ay nagpakita sa holy priest na ito at tinanong siya kung willing siyang patayin ni Satanas. Kung sasang-ayon siya, ito ay isang reparation, marami siyang maililigtas na kaluluwa na ipinagbili na ang kanilang mga sarili kay Satanas. Sumang-ayon ang banal na pari. Binasa ni Maria ang revelation na ito sa harapan ng mga pulis at ng buong monasteryo. Maya-maya may isang pari na nasa bandang likuran ang lumapit na umiiyak. Ipinakita niya ang isang liham na sulat kamay ng namatay na pari na nakita niya at ng kanyang kasama sa bulsa nito. Binasa ito sa harapan ng lahat. Parehong-pareho ang mensahe na walang pagkakaiba sa binasa ni Maria. Nagpakita sa kanya ang mahal na inang Birhen. Sumang-ayon ang pari na ibigay ang kanyang buhay upang mailigtas ang maraming kaluluwa na nasa ilalim na ng kapangyarihan ng occult practices. Ang matandang pari ay si Father Joseph Calonsans.
Sa Austria ngayon, pinapalagay na siyang isang banal at marami nang humihingi ng kanyang intercession. Here is the picture of Rome's Purgatory Museum. It contains scientific proof and evidence of fingerprints, burned in prayer book from souls in purgatory. As we enter heaven, we will see them, so many of them, coming towards us and thanking us. Then we will ask, "Who are you?" And they will say, "A poor soul you prayed for in purgatory." Eternal rest grant unto them, O Lord. And let the perpetual light shine upon them. And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.